I really don't know the title of the movie, but nakapanood ako ng pelikula. Isa siyang English movie yata or something. Kung hindi man, siguro may subtitle lang siya. Tapos, nakadabing lang. I don't know. The story ay namatay nga yung masamang tao doon. Tapos, nag-end up siya sa hell. Shocking dahil doon sa hell, si Satan nagsabi, "Welcome to my paradise." Natakot naman yung kontrabida. Ganito, ganyan, ganun, ganyan. Tapos pinabalik pa siya ni Satanas sa lupa. Ngayon, anong makikita natin dito? Yung iba, dededmahin yan hindi papansinin Pero, there's something really wrong sa konseptong yan. Unang-una, tignan natin yung gumawa ng pelikula o yung nagsulat ng pelikula. Hindi niya naiintindihan ang biblical truths regarding that. Sapagkat si Satanas po ay, kung tutuusin po, wala pa dun sa hell. Si Satanas po nandito, nagdi-deceive ng mga tao. Kaya si Satanas po, at saka yung mga legions of fallen angels, nandito po sa lupa naghahasik ng lagim. Alam na po ni Satan ang kanyang panahon or time nabibilang na. Alam ni Satanas yan. Pero yung eksaktong time or date, syempre hindi. Kaya si Satanas po, may gusto kong ibigay na tip po sa inyo. Si Satanas po, hindi po, hindi niya alam ang iniisip ng tao. Believe me, hindi niya alam ang iniisip ng tao. Si Jesus lang ang nakaalam ng iniisip ng mga tao. Nasa Bible po yan, nasa Book of John, kung di ako nagkakamali. Sabi niya, sapagkat alam niya ang isip at puso ng bawat tao. Dahil si Jesus po ang creator ng buong mundo, kasama po ang mga tao. Pero si Satanas po, hindi niya alam ang iniisip ng mga tao. Kaya ang mga tao na nagsasalita, pag sinabi nila yung mga balak nila, doon siya papasok. Okay, yan ang mga tactics ng Diablo. Ang Diablo, walang nalalaman yan kung tutuusin. Pero, punong-puno siya ng mga tactics. Okay, so si Satan po nandito po sa lupa. Okay, nandyan siya actually, dyan po sa may buong kalupaan po, nandyan po siya sa air. Paikot-ikot lang, pro and throw, parang ganun po, So, ang Panginoon, siya pa rin na may control ng lahat. Pero, syempre, yung mga tinatarget po ni Satanas, hindi naman yung sa kanya Ang tinatarget niya talaga mga unbelievers. Yes, gagawa siya ng paraan. Okay, ang gagawin po ni Satan, gagawa siya ng maraming mga tactics para i-distract ang mga unbelievers. Marami po yan sa entertainment industry. Gagamitin niya yan. Sapagkat sa entertainment industry, kung makikita po natin, nandyan po, karamihan po dyan hindi makadiyos, walang relasyon sa Panginoon. Karamihan ng mga nandiyan sa industriyang yan. At yan ang ginagamit niya, especially musika. Kita niyo yung mga sikat na mga awit ngayon, ibang-iba na po kumpara noon. Itong mga sikat na mga awit ngayon, may nagsasabi pa nga, pinagbili nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas. Ito, lilinawin ko sa inyo, there's no such thing as that. Wala pong ganyan sa Biblia. Makinig pong mabuti. Bakit pa naman nila ipagbibili ang kanilang kaluluwa kay Satanas? Ever since naman po, unbeliever yan. Pag unbeliever, kay Satanas talaga, hindi ba? So, hindi na kailangan ipag-sold nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas. Kung talagang wala sila kay Kristo, kung hindi sila mananampalataya, talagang they belong to Satan. Ayan po ang katotohanan dyan. So, wag nyo pong ikakukonfuse yan. Okay. So, ganyan po, yan ang ginagamit niya. Tapos, ginagamit din niya yung mga tao nakapaligid ng mga unbelievers, i-distract itong mga taong mga mananampalataya. Paano? Halimbawa, pagbukas mo ng social media, nandyan yung gagamit si Satan dyan ng mga taong ipofocus niya yung mind mo doon sa mga taong naging successful. Ayan. Hindi po masama maging successful. Pero karamihan ng mga nagiging successful, tignan po nyo, hindi believers. Hindi po ba? Ito yung mga taong hindi mo maririnig ang Diyos sa kanilang mga bibig. Okay? Na ang success ay dumapo lang sa kanila. Through luck, kapang isa. Through hard work.
Ito yung mga taong talagang nakafocus lang sa mundo. At ang mga yan, they belong to Satan. Dahil hindi nila kilala si Jesus Christ. Not until makakilala sila kay Lord, syempre. Ayan ang gagamitin ni Satan para i-distract ang mga believers. Sasabihin niya, kayo, mga mananampalataya, daig kayo nito. O maski hindi mananampalataya yan, naging successful yan sa buhay. Di ba? Ganyan po ang taktika ng Diablo. That's why, every day, on a daily basis, mag-iingat po tayo. Dahil si Satanas po, umaatake lang po yan. Okay, umaatake lang po yan sa mga bagay na nasa paligid. Yan ang ginagamit niya. Tapos ikaw naman, mag-iisip ka na ngayon. No? Si Satanas, inaatake rin niya ang mind mo. Although hindi niya alam ang iniisip mo, inaatake niya ang mind mo. Yan ang gusto niyang atakihin Kasi hindi niya alam kung ano nasa isip mo O tapos pa nagsalita ka na, narinig ka na niya yung mabuti pa sila successful. Lalo niyang aanuhin. Yan po mga tactics ng devils. Kaya when you open your social media, mag-pray muna po kayo kung believers po kayo. Kasi itong vlog na ito, ginawa ko po itong episode na ito, talagang para sa mga believers na nag-i-struggle. Na meron pa pong isa kinausap ako. Parang sabi niya, meron daw siyang hinahangaan, siguro crush niya na alam niya hindi naman daw believer. Sabi ko, mas maganda kung hahanga ka. Kako dun sa taong ito, sa kapwa mananampalataya mo na. Diba? Sa mga kapwa natin na believers na. Kasi disaster yan. Hindi magkakaroon ka lang ng hirap ng loob, bigat ng loob, at ayaw ng Panginoon yan dahil anak ka niya. Tapos itong tao na ito ay parang successful, masipag, so na-in love daw siya. Ayun ang sabi niya. Sabi ko, yan ang ginagamit ng Diablo para linlangin ka. And thankfully ngayon, nawala na yon yung ganun na damdamin daw niya. I'm very happy for her, no? Sapagkat itong sister natin ito sa Panginoon ay na-distract. Sabi ko, alam mo, dinistract ka lang for a while. Pero hindi hahayaan ng Lord yan. Kasi pinag-pray mo Pag nakatuluyan mo yon, disaster ang buhay mo. Ang ganda ng buhay mo ngayon. Sabi ko, oo, bless ka. Okay? Actually, ito pong sister natin na ito ay talaga po namang mainit sa Lord. Alam mo, pag nakita ng Satanas na mainit ka sa Lord, lalo kanyang i-distract. Maraming bagay. Okay, number 1 distraction. Ready na kayo? Pera. Money. Money. Number 1. Yan ang talagang ginagamit ni Satan. Yung mga Kristiyanong, nakakahiya pong sabihin to, pero pinagtapat sa akin itong mag-asawang mananampalataya, umutang daw sila sa 5-6. Alam niyo na kung anong lahi yung nagpapautang ng 5-6? Diba? Imbis na una nyo, sabi ko naman sa kanila, imbis na inuna nyo si yung nagpapautang na yan, ba't hindi muna si Jesus ang hinanap nyo? Yun, nagmamadali silang masyado kasi mag-o-open ng small business. At ito, tapatin ko na po kayo, hindi naging successful yung business na yon. Until, ayawan ko kung ano mga ginawa at marami raw silang utang. Alam niyo po ba ang utang po, ilulubog ka niyan. Ilulubog ka niyan. At syempre, pag ang problema mo pera, maniwala po kayo sa akin. Para ang hirap magdasal, parang ang hirap mag-pray, ang hirap magbasa ng Bible. Sapagkat iniisip mo, hindi pa man nauubos yung pagkain niyo, paano na? Until sinabi ko, Jesus is our provision. Sabi ko, si Jesus, hindi lang po siya provider. Provision natin siya from God the Father. If you have Jesus, you have everything. Ang kilang, ang dapat mo lang gawin, maniwala ka na daily mag-provide siya. At thankfully, itong mag-asawang ito, may patutuunan na nag-provide talaga ang Panginoon. In a way na talagang namangha po sila. Alam niyo po bang nangyari? Bigla raw may kumatok sa kanilang tahanan at nag-alok ng isang magandang trabaho, pagkakakitaan at naging maganda po ang lahat. So ayan pong gusto ko pong sabihin. Kung Kristiyano ka, target ka ni Satan. Hindi pwedeng targetin ni Satanas yung mga sa kanya. Don't get me wrong, pero pag ginawa ni Satanas yung lalabas naman baka taga Mandaluyong siya, baka baliw siya. Hindi baliw si Satanas. Matalino rin po si Satan. Ang kanyang tatargetin mga born-again Christians. Kasi
alam niya, itong mga born-again Christians, tayo, we belong to the Lord Jesus Christ. Galit na galit si Satan kay Jesus. Kaya, bilang mga born-again Christians, alam natin, itong gusto ko sabihin, we should know, we should be conscious kung nasaan si Satan. Si Satan po ay nasa daigdig, nagkakalat, naghahasik ng lagim, naghahanap ng mga Kristiyanong idad-down niya. Pero if you know, sabi ng Bible, 1 John 4:4, greater is He who lives in me than he who resides in the world. If you know that, panalo ka. Sapagkat sa krus pa lang, nanalo na tayo and we are now more than conquerors because of Jesus. The God of gods, the God of the universe who loves us and gave Himself for us. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, invite you to do so. Click the notification bell, share the video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you po, and Jesus truly loves us all.